Amen. Hallelujah. Ayan. So, good afternoon sa bawat isa and welcome po sa ating pong first Youth Impact for this month of July. Amen. Sino dito ang excited sa salita ng Panginoon? Salamat uli sa wala. Ang tawag doon, participative. Responsive yun. Amen. Kumain na ba kayo? Hindi pa. Kaya naman pala. Okay. Kaya mo mamaya, baka mamaya, ilibre ka ng katabi mo ngayon. Pati sila naniniwala. Amen. So, welcome again sa ating Youth Impact for this month of July. At dahil July na, dahil July na po, tapos na po yung ating pong series no nakaraang June, yung ating pong eyewitness, and yung ating pong napag-usapan, napag-aralan ng buong month of June, we will be having our application this month of July. Kasi po, sa darating po na July 13 to 17, magkakaroon po tayo ng Campus Community Conquest. Ito po ay ang pag-soul winning po natin or pagka-conquer po natin sa ating po community and sa mga schools. Ayan, parang lilikot ng mga batang ito. Na parang, alam niyo yon na natin yung ating pong mga campuses at yung ating pong community. Okay? Ang mga target po natin ng mga campus is Tansa National High School, MNHS, Arellano, Elisa Esguera, and yung Arellano Jose Rizal, at iba pong mga colleges natin sa mga universities po natin. And ang community po naman natin is Tansa and Malabon, literally sa Concepcion. Okay, kasi magka-plant po tayo ng bagong church, so doon sa Concepcion, Malabon. So please, parang samahan niyo po kami mag-pray para po sa bago po nating gawain na bubuksan sa Malabon. And we are praying na bago matapos itong taon na ito ay mabuksan kahit na paano, yun, hingin natin yung will ng Panginoon. Okay? Kasi naniniwala po ako, again, isa sa pinaka nakakalimutan na gawain ng mga Christians ay yung pag-win ng soul o yung laganap ng kanyang salita, lalo na po sa mga tao. Kailangan po nila ng kaligtasan. Amen. At yun. So ngayon, pag-usapan naman natin yung ating pong series for this month of July entitled Faithful. Sabihin niyo po, faithful. Overflowing faith in a faithless world. Alam niyo po, tandaan natin na hindi po tayo tinawag ng Diyos para mabuhay po tayo na punong-puno ng takot. Okay? Kids, nakikinig ba kayo? Opo. Walang gagalaw. Ready? 1, 2, 3. Ang gumalaw, papalabasin ko. Okay? Ulitin ko, tandaan natin hindi tayo tinawag ng Panginoon para mabuhay sa takot. Tinawag po tayo ng Panginoon para mamuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin, ito po yung pagtitiwala natin sa Kanya sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga bad news, sa kabila ng mga lalahinan sa buhay, at sa kabila ng isang mundo na nawawalan na ng pananampalataya dahil sa mga nakapalibot dito. Biruin mo, magkakaroon ka ba ng pananampalataya minsan sa Diyos o sa ibang tao dahil sa korupsyon? O, diba? Sa mga nangyayari sa buhay natin, nangyayari sa paligid natin, sa pamilya natin, minsan nawawalan na tayo ng pananampalataya. Amen? Kaya ito po kasi yung pag-uusap natin buong month of July. Paano ba tayo magkakaroon na nag-uumapaw na pananampalataya sa kabila ng isang faithless world o isang mundo na nawawala na ng pananampalataya at pagkitiwala, lalo na sa Panginoon. Amen? So, bakit kailangan pag-usapan ito? Kasi alam niyo po ba, nakakala kasi ng ibang tao, ang faith ay pagiging positive lang. Positive. Di ba? Positive ka lang, good vibes ka lang. Di ba? Akala po ng iba, ang faith, pagiging positive lang or pag-asa, magiging okay ang lahat.
hopeful ka na magiging okay ang lahat. Pero tandaan po natin, ang pananampalataya po ay hindi lang basta paniniwala. Ito po ay pagkitiwala sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita yung resulta nito. Yun ang pananampalataya. Naniniwala ka na, nagtitiwala ka na sa Panginoon kahit hindi mo pa nakikita yung resulta. Ang lahat po ng believers, ito po ay may pananampalataya naman. Kaya lang, ang problema, hindi po lahat ito ay isinasabuhay. Ibig sabihin, lahat po tayo ay meron po tayong pananampalataya, lahat po tayo ay merong faith, pero hindi lahat marunong gamitin yung faith na meron sila. Kasi po, ang faith, again, ulitin ko, hindi lang ito para paniwalaan mo lang. Hindi ito para paniwalaan mo lang, kailangan isinasabuhay mo yung pananampalataya na yon. Bakit? Kasi kapag natutunan natin na mag-operate o sa pamuhay natin yung pananampalataya, mas makikita natin na kumikilos ang Panginoon sa paraang hindi natin inaasahan. Mas nakikita natin yung galaw ng Diyos. Mas nakikita natin yung kanyang mga kilos. Nakikita natin yung kanyang kapamaraanan. Kapag tayo po ay nag-ooperate sa pananampalataya. Kapag tayo ay marunong nating gamitin yung pananampalatayang ito. Again, hindi lang ito basta paniniwala lang. Hindi lang ito basta parang, alam mo yon, na parang hopeful ako. O kaya good vibes lang, positive lang tayo palagi. Hindi po ganun yun. Amen. So now, paano ba tayo mag-ooperate sa pananampalataya? Yung pag-uusapan natin ngayong hapon na to for our first topic sa ating pong faithful series. Paano ba tayo mag-ooperate sa faith? So let's open our Bible on Mark chapter 11, verses 22 to 24. Mark chapter 11 o Marcos 11, verses 22 to 24. Ang sabi po dyan, sinabi ni Jesus sa kanila, sumampalataya kayo sa Diyos. Sasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaari niyong sabihin sa mundok na ito, lumipat ka sa dagat. At kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalataya mangyayari yon, mangyayari nga ang sinabi nyo. Verse 24. Kaya tandaan ninyo, hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayo na tanggap na ninyo ito at tatanggap nga ninyo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po sumagot na manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa hapong ito. Dalangin ko o Diyos sa aming pong pag-aaral ninyong salita. Lord, hiniling po namin ang inyong pong paggabay, hiniling po namin yung banal na Espiritu. Ang karunon mula sa inyo, Panginoon. Lord, hayaan mong baguhin kami ng iyong mga salita, Panginoon, Lord. At nawa, Panginoon, makuha po talaga namin lahat na tuturo mo ngayon pong hapon na ito. Gamitin mo lamang po ako bilang vessel, Panginoon. Gamitin mo lang bilang tool, Panginoon. Ma-deliver ko itong message with power and authority, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ang pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Once again, sabi po ng Panginoon dito sa Mark chapter 11 verse 22, sinabi ni Jesus sa kanila, sumampalataya kayo sa Diyos. Alam niyo po, napakagandang foundation yung nilagay ng Panginoon dito. Nung sinabi niya, sumampalataya kayo sa Diyos. Bakit? Kasi po, marami tayong pwedeng paniwalaan at panampalatayanan. Ibig sabihin, marami kang pwedeng paglagyan na pagkitiwala mo. Pwede kang magtiwala sa kaibigan mo. Pwede kang magtiwala sa magulang mo. Pwede kang magtiwala sa jowa mo. Pero dapat makita natin na ang faith natin, ang ating pananampalataya ay dapat sa Diyos. Hindi kung sino-sino, hindi kung ano-ano. Dapat ang foundation ng faith natin is no other than Jesus Christ. Nothing more, nothing less.
Yun po dapat yung ating pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, sumampalataya kayo sa Diyos. Have faith in God. Hindi, have faith in your jowa. Have faith in your nanay. Have faith in your tatay. Hindi po sinabing ganun. Ang sabi po ng Panginoon, have faith in God. Ngayon, paano natin ito pagaganahin? Paano natin gagamitin itong pananampalataya natin na to? And today, tuturuan tayo ng Diyos kung paano natin gagawin ito. So samahan niyo ako ngayon sa ating mensahe na may pinamagataang, let's faith it. Sabi niyo nga po, let's faith it. So how to operate in faith? Paano pagaganahin, paano tayo mamumuhay sa pananampalataya? 3 bagay ang binanggit ng Panginoon dito or mga principles na kung saan pwede natin gamitin para na sa ganon, mamuhay tayo sa pananampalatayang nais sa pamuhay sa atin ng Diyos. Number 1, sabi sa verse 32 to 23, Then Jesus said to his disciples, have faith in God. Sabi doon, verse 33, I tell you the truth. You can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea. And it will happen. But you must really believe it will happen. And have no doubt in your heart. Sabi po sa New Living Translation. Number 1, how to operate in faith. Number 1 is use your mouth powerfully. Use your mouth powerfully. Nawala yung dyan, no? Nawala yung animation yan. Use your mouth powerfully. Alam niyo po, your mouth reveals your faith. Pinapakita ng iyong mga labi, ng iyong mga salita, ang iyong pananampalataya. Ang lumalabas sa bibig natin, nag-reveal yan ng kalagayan ng pananampalataya natin. Pansinin natin hindi nagsimula si Jesus Christ sa isang panalangin. Hindi siya nagsimula sa prayer. Hindi rin siya nagsimula sa kung anumang klaseng gawain. Saan siya nagsimula? Sabi niya doon, siya po ay nagsalita. Jesus said to his disciples, have faith in God. Just to be clear, hindi ito magic words. Hindi siya magic words. Hindi po ito ibig sabihin na sabihin mo lang yung gusto mo tapos obligado na ang Diyos na gawin yun. Kasi sabi mo, Pastor, di ba, use your mouth powerfully. Di pagka sinabi ko na ganito yung mangyayari sa akin, dapat sundin to ng Panginoon. Hindi po ganun yun. Hindi po yan magic words. Ang unang sinabi po ni Jesus Christ dito is have faith in God. Sabihin nyo nga po, have faith in God. Sige po, have faith in God. Sabi kasi ng research, pag ang isang bibig daw ay hindi nagsalita within 30 minutes, panis na po yung laway niyan. Kaya kung within 30 minutes hindi ka nagsalita, wag mo kausapin yung katabi mo. Baka biglang mawala yan. Nanawa po natin. Bakit sinabi ng Panginoong Jesus, have faith in God? Why? Kasi nagiging powerful yung mga salita natin kasi nga nakaugat ito sa Diyos. Yung ating mga sinasabi ay nakaugat kay Lord. Hindi dahil may power yung mga salita natin sa sarili nila. Amen. And here is the problem. Ito yung medyo may problema tayo Many of your young people today, marami po sa mga young people ngayon, marami ngayon sa mga kabataan ngayon, they speak more fear than faith. Para sa mga kabataan, para sa mga nag-aaral, para sa dumadaan sa adulting stage. Adulting stage. Marami pong mga kabataan ngayon speak fear more than faith. Babagsak din naman ako. Wala naman akong future Hindi naman ako gifted. Hindi man ako magagamit ni Lord Ganito na lang talaga ako. Sounds familiar. Di ba?
It happens, right? Sabi natin niya minsan, wala naman mangyayari sa buhay ko. Mag-ingat ka rito. Ingat tayo rito. Sa'yo, sarili mo, ingat ka. Bakit? Kasi po, minsan o madalas, ang pinakamatinding kalaban o pinakamalaking kalaban mo ay hindi yung sitwasyon mo. Pakinggan niyo ito mabuti. Ang pinakamalaking kalaban mo ay hindi sitwasyon mo. Ikaw mismo. At yung lumalabas na salita sa bibig mo. Di ba? Kasi tinuturo ng Bible, may power yung mga salita eh. It can give you life, it can bring you death. Di ba? Remember, what you constantly speak shapes your attitude. Kung ano yung palagi mo sinasabi, siya yung huhubog ng ating pong attitude. It affects your courage, it affects your decision making, it affects your life. Pansin mo, di ba, babagsak din naman ako, gato na lang ako, wala kasi akong pera. Di ba? Tandaan natin, kung yung mga salita lumalabas sa bibig natin, ay nagpapakita kung ano laman ng puso mo. Biruin mo, isipin mo, araw-araw mo sinasabi, wala akong kwenta, ang pangit ko, ang bobo ko, lagi na lang akong talo. Di ba? Habang tumatagal, nagsisimula ka na mamuhay ayon sa mga salitang paulit-ulit mong sinasabi. Di ba? Biruin mo, sa'yo, tsaka ko naman. Uso ba yung word na yun? Tsaka. Di ba? Wala akong kwenta. Ang bobo ko. Ngayon, yung paulit-ulit mo sinasabing ganon, wala akong pera. Nagsisimula ka na ngayon, mamuhay ayon doon sa sinasabi mo paulit-ulit. Pansin mo, kakasabi mo na wala kang pera, wala ka talagang pera. Sino may pera ngayon? O, kita mo na? Ulitin ko, sino may pera ngayon? Sure kayo, wala kayong pera? Kahit piso? Oh, meron pala eh. Ano tawag mo sa piso? Di ba pera yon? O, ulitin ko, sino may pera ngayon? Oh, tama. So lahat tayo, mostly lahat sa atin may pera. Pero subukan mo, sabi mo, wala kasi akong pera ngayon. Oh, yeah, wala mo ng pera. Di ba? O subukan ito pa isa. Mapababae pa palalaki. Hindi naman ako gwapo eh. Ang pangit-pangit ko naman eh. Hindi naman ako maganda. Kakasabi mo ng ganon, yung confidence mo, babagsak, maniwala ka. Di ba? Mamumuhay ka na ngayon ayon sa paulit mo sinasabi. Ngayon ang feeling mo, parang pangit-pangit mo. Sino may sabing pangit ka? Yung katabi mo? Di ba? Pero iba yung sinasabi ng faith. Iba yung sinasabi ng pananampalataya. Kasi ito po ang point, hindi kasi dinideny ng pananampalataya yung reality. Tingnan nyo to Hindi dinideny ng faith yung reality. But faith declares God's reality over our reality. Ibig sabihin, hindi niya dinideny yung realidad mo. Hindi niya, basta Tagagang deny? Ha? Tanggi, yun. Hindi niya tinatanggi yung realidad na meron ka. Isabihin yung totoong meron ka. Yung ngayon mo. Hindi niya tinatanggi yun. Nag-exist talaga siya. Pero ang ginagawa ng faith, ito yung reality mo, pero dapat tatabunan mo yon ng realidad ng Diyos. Halimbawa, sabi mo, pangit ka. Ang tanong, sino sabi may pangit ka? Di ba? Tao lang. Pagkakatiwala mo ba yung tao? Ano ba sabi ng Bible? You are fearfully and wonderfully made. Nung nilikha ka ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, and the Lord see it good. Naging masaya ang Panginoon sa pagkakalikha sa'yo.
Maganda ang pagkakalikha ng Diyos sa'yo. Ngayon, sino ang paniniwalaan mo? Yung taong pangit din, di joke lang. yung taong nagsabi sa'yo o si Lord? Di ba? Tsaka huwag kang papayag, nasabihan kang pangit. Mas pangit siya sa'yo. Di joke. Biro lang. Naunawaan po natin. Ang sinasabi ko lang po, ganun nangyayari. For example, sino dito nakakaalam ng kwento ni David and Goliath? O, di ba? Yung ating po mga childrens. Si David and Goliath, totoo yung kwento. Pero ang tanong, in-ignore ba ni David si Goliath? Sinabi niya, hindi ka nag-exist, hindi ka totoo. Di ba? Totoo si Goliath, totoong may kakarapin si David na Goliath. Pero ano dineclare ni David? The battles belongs to the Lord. Amen? So ibig sabihin, hindi dinideny ng faith yung realidad na meron. Totoo may reality. Totoong mahirap ka. Di ba? Totoong nag-i-struggle ka. Pero ang ginagawa ng faith, tinitake over nung realidad ng Diyos, yung realidad mo. Kasi dapat ang nagmamatter ay yung salita ng Diyos. Amen. Kaya kapag sinasabi ng lahat, imposible yan. Ang faith nagsasabi, kayang gawin ng Diyos yan. Kapag sinasabi ng takot na meron ka, hindi ko kaya yan. O hindi mo kaya yan. Ang faith nagsasabi, I can do all things through Christ. Kapag sinabi ng anxiety mo, ng worriness mo, paano ko pumalpak yung lahat? Ang faith, nagkasabi, sumasagot, paano kung kumilos si Lord? Paano kung may favor si Lord? Nanawaan po natin. Use your mouth powerfully. Gusto mong mag-operate sa pananampalataya, minsan ayusin natin yung ating pagkasalita. Kaya ngayon ang tanong, ano bang mas madalas? Tanungin mo sarili mo ngayon, ano ba yung mas madalas mong sinasabi nitong mga nakarang araw? Puro takot ba? Puro reklamo ba? Puro negativity ba? O mga salitang puno ng pananampalataya? Kasi imbes na sabihin mong hindi na ako magbabago, dapat sabihin mo hindi pa tapos si Lord sa buhay ko. Imbes na sabihin mo sarili mo na mag-isa na lang ako, sabihin mo, kasama ko ang Diyos. Imbes na sabihin mo, wala akong future, sabihin mo, may hinandang magandang plano ang Diyos para sa akin. See? Tingnan niyo yung contradiction. Hindi ka naman mag-isa eh. Kasama mo si Lord. Hindi wala kang future. May magandang plano sa iyo ang Panginoon. Nanawaan po natin, hindi dahil sa hindi ka na magabago. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo, hinaayos ka pa niya. Nanawaan po natin, remember, young people, faith-filled people don't just pray differently. Ang mga faith-filled na tao, yung punong-puno na pananampalataya, hindi lang sila kakaiba manalangin. They speak differently. Maririnig mo sa isang tao kung paano sila magsalita. Ang mga tao may pananampalataya, iba sila kung magsalita. So use your mouth powerfully. Gamitin natin, starting today, yung ating pong mga salita. Gusto tayo mamuhay na pananampalataya o punong-puno na pananampalataya kahit na yung paligid mo, puro parang faithless na sila, wala silang pag-asa, wala silang pananampalataya, ibahin mo. Kung sila sasabi nila na wala tayong pag-asa, matalo tayo dito, hindi, sabihin mo, papanalo ka ng Diyos. May pag-asa pa. Amen? Again, sabi ko nga kanina, minsan, ang pinakapatinding laban na kinakarap mo, hindi naman sitwasyon mo eh. Ikaw mismo. At yung mga salitang binabanggit mo. So use your mouth powerfully. Amen? Number 2. Sabi sa verse 32 to 23, have faith in God. Once again, Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes what they say will happen, it will be done for them. So number 2, how to operate in faith. Number 2 is use your heart
undividedly. Sabihin nyo nga po, undivided. Pag sinabing undivided, hindi nakahati. Huwag mong gamitin yung puso mo ng hati. Kumbaga, huwag mo nang kantahin yung sana dalawa ang pusod ko. Hindi, puso pala. Amen? Use your heart undividedly. Remember this, young people. Words without trust are just noise. Ang isang, maingay ang isang salitang walang pananampalataya. Ingay lang yon. Bakit? Kasi ang pananampalataya po, hindi po ito tungkol sa pagkasabi mo ng mga tamang words, mga tamang salita, pero yung puso mo naman, baliktad naman sa pinagniniwalaan mo. Di ba? Yung tipong, sabi ka ng sabi, tama naman yung words mo, pero yung laman ng puso mo, hindi ka naniniwala doon. Baliktad. Nakuha po natin, kasi si Lord hindi na tumitingin sa sinasabi natin. Tumitingin din ng Panginoon sa puso natin. Amen? O ngayon, linawin natin. Pastor, ibig sabihin kapag may faith, wala nang struggle? Hindi. Kasi kahit yung mga dakilang tao, mga karakter sa Biblia, dumaan din sa struggles nila. Dumani sa struggles nila, dumani sila sa mga pagsubok ng buhay nila. Ibig sabihin, ang point ko lang po dito, pwede talagang pumasok o pwede kumatok yung doubt sa puso mo. Pwede kumatok yung mga pagsubok sa puso mo. Pero ang point, huwag mong patirahin. Lalo na yung doubt. Sabi doon, no? And does not doubt in their heart. Ano ba Tagalog ng doubt? Ha? Duda. Di ba? Minsan, kumakatok yung pagdududa sa puso natin eh. Alam mo yon? Walang problema kumatok yung pagdududa sa puso natin. Pero huwag mong pag-stayin doon, huwag mong patirahin doon. Kasi magkaiba kasi yung, may mga tanong ka sa Panginoon, kaysa sa tuluyan ka nang mawala ng tiwala sa Diyos. There's a big difference. Ulitin ko magkaiba yung may mga tanong ka para sa Diyos. May mga tanong kang, may mga hindi ka maintindihan, kaya ka nagkatanong kay Lord eh. Pero magkaiba yung tuluyan ka nang nawala ng tiwala sa Diyos dahil sa pagdududa mo. Di ba? For example, minsan sasabi natin, Lord, nagkitiwala ako sa iyo. Pero sa loob-loob natin, may backup plan ka na pala, saka hindi siya sumagot. Alam mo yon? May backup plan ka na. Yung tipo, nagpe-pray ka naman, nagpe-pray naman tayo, pero inaasahan natin yung disappointment. Di ba? Ano yan? Nalala ko lang yung linya ni MJ sa Spider-Man. Ano yun? Don't expect the unexpected. Parang ganun eh. Parang hindi ka daw ma-disappoint. Parang ganun. Ibig sabihin, may mga times na nagpe-pray ka naman. Pero hinahanda mo yung sarili mo, na hindi, baka ma-disappoint ako dito eh. Nahanda ko lang yung sarili ko. Di ba? Sumasamba tayo. Nag-worship tayo kay Lord, pero iba laman ng isip mo. Iba laman ng puso mo. Di ba? Sumasamba ka. Lord, I give you my heart. Tapos napatingin ka sa kabila, parang wala si crush siya. Di ba? Ako yung maawit ka. So, ko sana yung nakita ko sa Facebook eh. May isa siyang kanta, may isa siyang skit. Nag-worship siya, worship leader siya. Sabi niya, kulang ang lahat ng tula,
Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Kulang ako kung wala ka. Kasi nakita niya yung crush niya eh. Pwede. Pwede sumasamba ka, pero iba yung laman ng isip mo. Pwede iba laman ng puso natin. Ang tawag doon, divided faith. Hati yung pananampalataya mo, hati yung paniniwala mo. Amen? Maraming kabataan nagtitiwala kay Lord tuwing Sunday, pero pagdating ng Monday, saan sila mas titiwala? Saan sila mas naniniwala? Sa mga influencers. Sa mga content creators na nakita na sa social media. Mas paniniwalaan pa nila yon. Naku natin, divided faith. Mas nagtitiwala na ngayon sila sa influencers kaysa sa scriptures. Pag sinabi ng gantong content creator, ganyan-ganyan, parang ano lang siya, parang more spiritual, parang sarap lang pakinggan. Eh, akala natin galing na kay Lord. Nakawa natin. They trust influencers more than scriptures. Mas pinagkakatiwalaan na ngayon ng maraming kabataan yung emosyon nila kaysa sa mga pangako ng Diyos. Mas marami na ngayong kabataan na mas nagtitiwala sa kanilang mga takot kaysa sa katapatan ng Diyos. Divided faith. Kung gusto mo mag-operate sa pananampalataya, gusto mo maranasan yung talagang magamit mo ng matindi yung pananampalataya na meron ka, use your heart undividedly. Dahil ang mga taong undivided yung puso, sila yung nagkasabing, Lord, hindi ko man maintindihan lahat, pero nagtitiwala pa rin ako sa'yo. Yan yung mga undivided na puso. Yan ang tunay na faith. Remember Peter. Sino nakakaya kay Peter? Peter Parker. Spider-Man kasi malapit na eh. Diba? Remember si Peter, sa mga disciples si Jesus Christ? Sino nakakaalam nung kwento niya na siya ay nakalakad sa tubig? O sa baha? Para relevant. Diba? Habang nakatingin siya kay Jesus, nakalakad siya sa tubig eh. Sabi nga niya doon, Lord, kung ikaw talaga yan, papuntahin mo dyan, makakalakad ako, makakarating ako sa'yo dyan eh. Sabi niya, sige. O di nakalakad siya sa tubig. Pero ang matindi, sabi niya doon, nung humampas yung malakas na hangin, na wala yung focus niya kay Lord, doon siya nagsimulang lumubog. Nung napansin niya yung malakas na alon, yung malakas na hangin, nagsimula siyang lumubog. Lord, tulungan mo ako, nalulunod ako. Remember the story? Di ba? Ano ba naging problema? Problema ba yung alon? Problema ba yung bagyo? The problem wasn't the waves. Ang problema, hindi yung alon. Ang problema, hindi yung bagyo. Ang problema, hindi na kasi nakafocus yung puso niya kay Lord. Hindi na nakafocus yung kanyang puso sa Panginoon. The mere fact, hindi naman siya pinapupunta ni Lord doon eh. Sino ba gusto pumunta? Si Peter. Sabi niya, Lord, kung willing ka, makakapunta ako dyan. Nakalakad siya sa tubig kasi focus siya kay Lord eh. Hindi hati yung atensyon niya eh. Hindi hati yung puso niya eh. Pero nung nahati na ngayon yung atensyon niya, nakita niya yung alon, nakita niya yung bagyo, lumubog siya. So use your heart undividedly. Kaya alam niyo po, minsan, hindi natin maranasan yung pagkilos ng Diyos. Kasi hati puso mo eh. Hati kasi yung puso natin kay Lord. Yung isa dito, yung isa doon.
Sunday kay Lord, pag Monday, Tuesday, hindi na kay Lord. Kitanungin mo yung sarili mo. Saan ba talaga nakalagay yung tiwala mo ngayon? Saan ba talaga nakalagay yung promises mo sa Panginoon? Sa grades mo ba? Sa relationships mo ba? Sa pera mo? Sa talent mo? Sa parents mo? O sa Diyos? Tingnan natin kung saan tayo mas nakalagay yung tiwala natin. Bakit? Bakit mahalaga makita kung saan nakalagay yung tiwala natin, yung pananampalataya natin? Bakit? It's because whatever you trust the most, makinig kayo mabuti, whatever you trust the most becomes your foundation. Whatever you trust the most becomes your foundation. At ang Diyos, ang pinaka-the best na foundation na meron ka. Bakit? Kasi kahit kailan, hindi siya magigiba. Baka mauna pa nga magiba itong church bago magiba si Lord. Amen? Remember, faith isn't only spoken. Hindi lang sinasabi ang pananampalataya. Faith is trusted. Nagkakatiwalaan natin yung pananampalataya na yon. So use your heart undividedly. Amen? Use your mouth powerfully. Pangalawa, use your heart undividedly. And lastly, how to operate in faith? Lastly is use your mind positively. Sabi nyo nga po, positive. Positive! Sabi doon sa NIV, once again, verse 22, have faith in God. Jesus answered, truly, I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in her heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. So use your mind positively. Sabi nyo nga po, positive. So ngayon, pinag-usapan na po nga ni Jesus dito about belief. About belief. Tandaan natin that belief begins in the mind. Ang paniniwala ay nagsisimula sa kaisipan. Because what occupies your thinking eventually shapes your living. Kung ano yung pumapasok or ano yung nagiging laman ng ating pong isipan, eventually, hinuhubog niyan kung paano ka mamuhay. Kagaya ng parang binanggit ko kanina, kung ano lagi mong sinasabi, minsan pinaniniwalaan na natin O, pag pinaniwalaan mo na, susunod na yung katawan mo at yung pagkilos at galaw mo. It will shape your living. And just to be clear, hindi ibig sabihin na sapat lang yung positive thinking. Kasi positive Maging positive ka lang palagi. Diba? Hindi sapat yon para magkaroon ka ng miracle. Kasi dito po, si Jesus Christ, hindi naman nagtuturo ng self-help or manifestation lang. Alam niyo yung manifestation? Alam niyo ba yung manifestation? I manifest this. Diba? You are handsome. You are cute. Salamin ka. You are rich. Hindi mo na-manifest mo sarili mo yun, di ba? Tag doon. iPhone 17 cutie. Yan, may cutie pa sa loob. Yun yung manifestation yun Diba? Hindi siya nagtuturo nun. Ang itinuturo ng Panginoon, listen to this very carefully, young people. Importante po ito sa inyo. Ang tinuturo ng Panginoon ay confidence na nakasentro sa Diyos. Confidence na nakasentro sa Diyos. Kasi again, para sa maraming kabataan, ngayon, ang pinakamalaking laban ay hindi nasa labas, kundi nasa loob ng isip nila. Nasa loob ng isip nila. Pero mo, paulit-ulit binubulong ng kaaway sa'yo, hindi ka sapat. Grabe, no? Ibinigay ko naman yung lahat pero hindi pa rin sapat. Aray ko. Diba? Sabihin, binubulong sa'yo ng kaaway,
wala, hindi ka na makakalis sa kasalanan na yan, diyan ka na lang. Hindi ka na makaka-recover. Habang buhay ka na mag-isa. Hindi ka na magiging taong tinawag ng Diyos na maging. Puro kasinungalingan. At kapag paulit-ulit mo pinakikinggan ngayon yon, yung mga sinungalingan na yon, darating yung araw, paniniwalaan mo na sila. Ganito na lang ako, ang pangit ko, ang bobo ko. Nakuha natin. Yun at yun na magiging ikaw. Pero iba ang pananampalataya. Bakit? Kasi pinipili nitong mag-isip ayon sa katotohanan ng Diyos. Kaysa isipin mo yung mga bagay na yon, ang pananampalataya, ang iniisip niya kung ano ba yung katotohanan. Ano ba yung truth na sinasabi ni Lord. Sabi ko nga kayo, di ba? Sabi ka pangit. Totoo ba? Ano ba sinasabi ng Bible? Hindi naman. Yun ang pananampalataya. Ano ba sabi? Amen? At pumipili ang pananampalataya na isipin yung katawan ng Diyos, hindi dahil madali yung buhay kapag inisip natin, kundi dahil ang pagkakatiwalaan ng Diyos. Amen? Kaya nga sinasabi sa Romans chapter 12, sabi doon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So sabihin, sinasabi ng Romans chapter 12, kailangan ma-renew yung isip natin. Kailangan na bago yung isip natin. Ibig sabihin lang po nito, hindi automatic yung pananampalataya. Hindi siya automatic. Hindi kapag ikaw ay naging Christian, gagana na lagi yung pananampalataya mo. Or hindi automatic na pagka mayroong problema, hindi mo na siya iisipin. Hindi ganun eh. Hindi automatic ang faith. Ibig sabihin, kaya sabi niya doon, but be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, lumalago ito. Lumalago dapat yung pananampalataya. Araw-araw. Dapat araw-araw may choice ka kung anong klaseng mga thoughts, kung anong klaseng mga iniisip natin, ang papayagan mo manatili sa isip mo. Ganun dapat siya. Isipin mo. For example, kung araw-araw ka mag-download ng virus sa phone mo, ano mangyayari kaya sa phone mo? Di ba? Eventually, hindi magtatagal yun. Eventually, magka-crash down yung cellphone mo. Eventually, mag-hang yung cellphone mo. Ganon din yung isip natin. Kung puro negativity, yung iniisip natin, comparison, ganito lang ako, siya, ganyan. Pag laman ng isip mo, puro drama. Wala masamang manood ng drama. Kung puro laman ng isip natin, puro takot, puro hopelessness yung pinapakain mo dito, maniwala ka, huwag kang magulat kung humina na rin yung pananampalataya mo. Di ba? Pasin nyo. Or, evaluate nyo yung sarili ninyo. Bakit kaya ganito na yung... Dati naman, masipag naman ako sa gawain. Dati naman, enjoy ko pa yung ministry. Dati naman, excited ako lagi sa church. Pero ngayon, parang hindi na. Huwag mo na hisigin ng ibang tao. Kasi si ganito kasi sa ganyan kasi si ganito Huwag mo lang manisi. Tignan mo na yung sarili mo, baka mamaya humihina na yung pananampalataya mo. At sa paghina ng pananampalataya mo, isipin mo, bakit kaya? Nag-devotion ka ba? Ano na ba ang mas malaking oras na kinakain sa'yo? Facebook, YouTube. Nanawaan natin. Kaya nga dapat
punuin natin yung isip natin ng salita ng Diyos. Punuin natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi pag dumating yung takot mo, sasagutin nyo ng scripture. Kaya sagutin yung salita ng Diyos. Kapag dumating yung insecurity mo, insecure ka, dumarating, naramdaman mo, insecure ka, alalahanin mo kung sino ka kay Kristo. Pag inaatake ka ng anxiety, ano meron? Pag inaatake ka ng anxiety, balikan mo yung mga pangako ng Diyos. Manawaan natin. Kaya punuin natin. Remember this, young people. Faith-filled minds don't ignore problems. Ang isipan na punong-puno na pananampalataya, hindi naman niya ini-ignore yung problema eh. Hindi niya iniiwasan yung problema. They remember God's presence. Sadya lang, mas naalala nila yung pangako at presensya ng Diyos kaysa sa problema nila. Hindi dahil walang problema. Amen? Ako po, personally, subok na subok ko. Yung pangako ng Diyos, subok na subok ko yung presensya ng Diyos, subok na subok ko yung faith. Tanungin niyo si Andoy. Nakita ni Andoy personal kung paano kami namuhay sa pananampalataya. 4 years ako nasa Mindoro, 3 years ko nakasama si Andoy sa Mindoro, and siya lang makapagpatunay. Minsan walang-wala kami. Hindi namin alam kung saan kami hindi namin alam kung anong uulamin namin bukas, wala kaming pera. Pero minsan sabi ko, hindi, balay mo, makapag-adobo tayo bukas. Nangyari, may kumakatok, kinabukasan ng umaga. Tok, 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 pastor, umaga alas 7. Pastor, pastor, baboy. May one time pa noon, gabi, nag-uusap kami mga youth din doon eh. Sabi ko, sarap. Parang gusto ko ng cake. Sarap, gusto ko mag-cake. Maya-maya, dumating isang kapatiran namin. May dalang cake. Birthday pala nung anak niya. Pananampalataya. Sino ba naman ako? Manila boy. Tubong Maynila. Sanay sa internet. Sanay sa masarap na pagkain. Hindi ko sinasabing walang masarap na pagkain sa probinsya. Sanay sa ingay ng syudad. So punta ka doon sa probinsya para lang maglingkod sa Panginoon. Dito makakapag-diskarte ka pa ng pangkain mo eh. Makadiskarte ka ng pera eh. Subukan mo doon. Diskarte doon, puro tanim. Puro saka. Pero wag ka. Sa loob ng 4 na taon, o magli5 taon, 2 taon kay Andoy, kahit kailan hindi kami nagutom doon. Kahit kailan hindi kami nagutom. Pananampalataya. Pag dumating yung times na minsan inaatake ka ng anxiety, ng worriness, pagdududa minsan, makagandahan ng may alam ka or punong-puno yung isip mo at ang puso mo ng salita ng Diyos. Yes, merong worriness, merong pagdududa, may times na isipin mo, Lord, tutuloy ko ba to? Pero isa lang masabi ko, kapag punong-puno ka ng presensya ng Panginoon, patutunayan niya sa'yo
na hindi ka nagkamaling sumunod sa Kanya. Hindi ka nagkamaling manampalataya sa Kanya. Hindi ka nagkamaling pagkatiwalaan mo siya, higit sa kanino man. Amen? So right now, ano ba yung madalas na pumupuno ng isip mo? TikTok? Comparison, takot, rejection, failure, o salita ng Diyos? Tandaan mo, ulitin ko po, kung ano yung paulit-ulit mong iniisip, yun din yung unting-unting nagiging direksyon ng buhay mo. Kaya protect your mind. Protektahan mo yung isipan mo. Sabi ko nga kayo ng umaga sa fellowship ng mga kananahan katatayan natin. We are so, andito tayo sa tatawag na ano yung tawag doon? Information revolution. We are so bombarded ng mga information. Isang click mo lang, kaya mo nang malaman lahat. Isang click mo lang, kaya mo na maging abogado. Isang click mo lang, kaya mo na maging doktor. Isang click mo lang, kaya mo na maging engineer. Isang click mo lang, kaya mo na maging konduktor. O kahit ano pa man. There's so many information na pumapasok sa isipan natin. May mga tao ka na papakinggan. Feeling mo mukhang tama. Feeling mo sarap sa tenga. Pero tandaan natin, protect your mind. Salain na pa din kung ano yung pinapasok mo sa isip mo. Salain na pa din kung ano yung mga napapakinggan mo. Piliin mo yung mga nakakausap mo. Piliin mo yung mga napapakinggan mo. Dahil hindi lahat na nakakausap mo, hindi lahat na napapakinggan mo, hindi lahat na pumapasok sa tenga mo ay para sa'yo at tama. Protect your mind. Feed your faith. Pananampalataya mo. Pakainin mo yung spiritual life mo. At mas gutumin mo yung takot mo, gutumin mo yung anxiety mo, gutumin mo yung mga bagay na kung saan nag-overcome ng pananampalataya mo. Remember, faith grows where truth fills the mind. Lumalago yung pananampalataya kapag kung ano yung pumupuno sa ating pong isipan. So use your mind positively. Amen. Amen. Tayo pong lahat tumayo sa presensya po ng Panginoon. So how to operate in faith? Number 1 is use your mouth powerfully. Starting today, gamitin natin yung ating pong mga labi. Starting today, gamitin natin yung ating pong mga salita na may kaayusan. Pangalawa, use your heart undividedly. Huwag tayong magkaroon ng undivided na faith. Hindi pwede yung isang puso mo nandito, tapos isang puso mo nandito. Hindi mo pwede yun. Kailangan focus tayo sa Panginoon and use your mind positively. Protect your mind, feed your faith. Salain natin. Salain natin. And I will end with this. Mark 11:24. Sabi doon sa pinakahuling passage natin, verse natin. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Pasin natin yung sinabi ng Panginoon dito. Yung therefore I tell you. Himay-himay natin ng konti. Therefore I tell you. Ibig sabihin niyan, ang faith natin ay dapat nakatayo sa salita ng Diyos. Hindi sa feelings natin. Bakit? Kasi yung whatever you ask for in prayer, bago sinabi yan, sino ba nagsabi niyan? Si Jesus. Kaya nga, therefore I tell you, ibig sabihin, dapat yung ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa salita ng Diyos, hindi sa kung ano yung nararamdaman mo. Kasi sabi ko nga po, di ba kanina, kapag ang puso natin o kapag ang pundasyon natin ay sinabi ni Lord, maniwala ka, kahit mukhang imposible yan, may confidence ka. May lakas ka ng loob na maniwala kasi bakit nangako kasi si Lord.
At kapag nangako ang Panginoon, kahit kailanman hindi napapako. Ang tao, sa tao ka magtiwala, maniwala ka sa akin. Pwedeng kasimula, okay yan. Pwedeng kasimula, mga una, 2 pangako, tutuparin pa niya yan. Ay may limitasyon ng tao. Paano kung hindi niya na kayang tuparin yung kanyang mga pangako? Paano kung hindi niya na kayang tuparin lahat ng kanyang mga sinasabi sa'yo? May limitasyon kasi ang tao. Walang problema magtiwala sa tao. Pero sana kung papaano ka nagtitiwala sa tao, sana mas higit ang pagtitiwala mo sa Diyos. Dahil again, kahit mukhang imposible, basta pag sinabi ng Panginoon at pundasyon mo ay yung sinasabi ng Panginoon, may confidence ka na maniwala kasi nangako si Lord. Therefore, I tell you, sabi pa ni Jesus, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Ano man ang hilingin mo, ano man ang hilingin mo sa panalangin, paniwalaan mo lang yun at makukuha mo yun. Pero take note, hindi niya sinabing, believe kapag nakita mo na. Tingnan niyo na. Hindi niya sinabi yun. Maniwala ka kapag nakita mo na. Ang sabi niya, believe first and then you will receive. Ibig sabihin niyan, ito talaga yung pananampalataya. Naniniwala muna bago pa makita. Naniniwala ka na bago mo pa nakuha. Kaya nga sabi ng Hebrews 11:1, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Meron yan dyan, nak. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Certain. May assurance. Sigurado. Sa mga bagay na hindi mo nakikita. At kapag sigurado ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita at meron kang pag-asa doon, faith yun. Sino mga estudyante? Sino nagtitiwala at iniwala makagraduate siya? Iba sa inyo, parang hindi niniwala. Paganahin nyo kaya pananampalataya nyo. Kasi kung naniniwala ka, makagraduate ka, kahit sa hirap ng buhay. Kaya sabi ko nga po, maybe iba mag-disagree or maybe iba, hindi ko alam. Yung sabi nila na sa hirap mo ng buhay, kaya di mo na ako mag-aaral kasi walang pampaaral, kasi walang ganito. Pwede. Pero kung may pananampalataya ka, kikilos at kikilos ang Panginoon. Dahil naniniwala ako na kung ano ang sinimulan niya sa'yo, tatapusin niya yun. Sinimulan ka niya na pag-aral ngayon, maniwala ka. Pagkatiwalaan mo ang Diyos, tatapusin din yan, makakagraduate ka. Sa mga mga nakagraduate naman na, pagkatiwalaan mo ang Diyos, hilingin mo sa Panginoon, ilagay ka sa tamang posisyon, tamang trabaho, or maybe, ask God for your calling, ask God for your purpose. Maybe sa iba ka gagamitin ng Diyos. Pero pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Again, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Maniwala kang tinanggap mo na ang pinaniwalaan mo. Why? Because faith is beyond senses. Higit ito sa kaya mong isipin, higit ito sa kaya mong maramdaman, higit ito sa kaya mong makita, higit ito sa kaya mong maamoy, malasahan, higit ito sa nangyayari sa'yo. Sa kung ano man ang kalagayan mo, believe that you have received it. Now, the question is, sino ang gustong makatanggap ngayon? Hindi ko alam kung ano yung mga pinapanalangin mo. Hindi ko alam kung ano yung mga nag-i-struggle ka na parang, Lord, totoo ba talaga?
Lord, ilang beses ko na pinalangin to eh. Pero parang hindi ko pa rin binibigay sa akin. Lord, ano ba yung kulang? Faith. Sino yung gusto makatanggap ngayon? Again, hindi ko alam kung ano yung mga nais natin, panalangin natin. Pero sabi doon, faith is being sure of what we hope for and what we see. Whatever you ask in prayer, believe that you have received it. Pero again, sabi doon, therefore I tell you. Bago ka makatanggap, tanggapin mo muna yung pinakamatinding gift. Matinding regalo. At ang pinakamagandang mong uunahin na paniwalaan, hindi yung katabi mo, hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo, hindi yung kaibigan mo. Ang unang mong paniwalaan ay ang Panginoong Jesucristo. Ito ang pinakamatandang gift na pwede mong matanggap. Kaya simula sa araw na to, bago ka maniwala sa sinasabi ng mundo, bago mo paniwalaan lahat ng doubts mo, bago ka maniwala sa mga takot mo, unahin mo munang maniwala kay Jesus. Hayaan mo siyang maghari sa puso mo. Hayaan mo siya ang mamuno sa buhay mo. Dahil kapag si Jesus ang pundasyon mo ng faith na meron ka, hindi ka matitinag. Why? Kasi kahit anong pagsubok ang dumating, hindi siya magigiba. Hindi siya matitinag. Kaya ngayon sandaling ito, gusto kitang tanungin, ano yung matagal mo nang pinagpe-pray? Ano yung matagal mo nang pinapanalangin? Ano yung mga pinapangarap mo? Ano yung mga pinagkakatiwala mo sa Panginoon? Now is the time to lay it down to Him. At higit sa lahat, yung pinakamagandang tanong, tanggap na ba natin yung pinakamagandang regalo? Walang iba kundi si Jesus Christ. Kasi alam niyo po, isa sa mga blessing, pinakamagandang pagpapala na pwedeng makuha ng isang tao ay ang kaligtasan niya. Pananampalataya sa Diyos. Pananampalatayang kaya kang iligtas ng Diyos. Ito yung isa sa mga bagay na pinakamagandang pagkapala na pwede mong makuha. At gusto talaga natin mamuhay sa pananampalataya, kailangan mo na may maganda tayong relasyon sa Diyos. Kaya tama tayo pumikit lahat. Pikit mo yung mga mata mo. Kaya kung gusto mong magtiwala sa Kanya, kung gusto mong isuko yung buhay mo sa Kanya, now is the time. Kung gusto mong simulan yung journey mo ng faith kasama siya, now is the time. Ngayon yung tamang panahon. Lapit tayo sa Panginoon, manalangin tayo, at hayaan natin si Jesus Christ yung maghari sa ating pong buhay. At kung ikaw yung tao na yon, nagsasabi mo, Lord, minsan nahihirapan akong magtiwala eh. Pero now, pagkakatiwalaan kita, magandang magsimula sa pakikipagrelasyon sa Diyos. At kung ikaw yung tao na to, na gusto mong makuha yung pinakamagandang pagkapala, magkaroon ng relasyon sa Diyos, sumunod ka sa panalangin ko. Simpleng panalangin ng pagtanggap. Decision at tanggapin si Jesus Christ bilang Lord and Savior. At naniniwala ako na after this, kung tapat ka talaga at talaga pinaniwalaan mo sa puso mo yung pinalangin mo, your life will never be the same again. Kaya kung ikaw yung tao na to, dyan sa nakatayuan mo, manalangin tayo, angkinin mo yung panalangin na ito na iyo. At naniniwala ako, ito yung pinakamagandang desisyon na gagawin mo sa buong buhay mo. At pinakamagandang pagkapala na mararanasan mo sa buhay mo. Kaya naman, kung ikaw yung tao na to, sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan po kita. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan at kinakailangan ng tagapagligtas. Simula sa araw na ito,
tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maghari ka. I-lead mo ang aking buhay. Amen. Ako na lang po pumanalangin. Panginoon, sa hapon pong ito, Panginoon, ako po ay nagkapasalamat sa iyo for reminding us how great yung pananampalataya na meron kami, Panginoon. Lord, ang laki pala na nagagawa nito sa buhay namin. But Lord, minsan hindi namin magamit because of the anxiety, because of the doubts, dahil sa mga nangyayari sa paligid namin. Mas marunong pa kami magkatiwala sa tao, sa kaibigan, sa ibang mga bagay, sa pera. Pero Lord, nakita namin ngayon, Panginoon, na napakasarap pala mamuhay sa loob ng pananampalatayang ito. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa lahat po ng mga kabataan ito na nag-i-struggle. Hindi ko po man po alam lahat na kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi ko po alam kung ano po yung kanilang mga struggles, problema, pagsubok, Panginoon. Pero Lord, alam mo ang mga bagay na ito. At naniniwala ako, as long as they have faith in you, as long as they have faith in your promises, naniniwala po ko, Panginoon, na mararanasan po nila yung presensya mo. Makakaroon sila ng peace, makakaroon po sila, Panginoon, ng courage, ng joy, Panginoon, ng uplifting ng kanila pong spirit. At makikita po nila, Panginoon, yung kagandahan na mamuhay sa presensya mo, Panginoon. Salamat po sa hapong ito. Salamat po for giving us your word today, Panginoon. At nawa, Panginoon, ito pong salitang ito ay maging pundasyon ng aming pananampalataya, Panginoon. Salamat po. Lord, nataas po namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be the glory.